Tayo po ngayon ay mag-umpisa na ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon po ay mag-umpisa po tayo muli sa pakikilala po sa ating ng mga... Sis Bergie, batiin muna natin sila. Kaya nga Kamusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. At ngayon ay napapanood tayo sa Mamaya po, sa FB Live at saka sa YouTube mamaya pa po yun. Mamaya po. At ngayon po ay meron po ba tayong mga Hindi, batiin muna natin sila. Batiin natin. Ngayon kasi araw ng mga puso. Okay, happy Valentine's po sa inyo lahat. Sa Nawa ang inyong mga puso ay namumula sa pag-ibig. Tumitibok-tibok pa po ba yan? Amen. Ngayon po tayo dadako na sa magsisharing. May akay po tayo. Ay, akay pa pala. Meron po tayong akay na kapatiran. Akay po, mga kapatid. Mga baguhan po dyan. Tinatawagan po ang may akay. Akay, ang kaibigan ni Sis Crisel. Halika na po sis, wag po kayong mahiya. Yan. I-welcome po namin kayo dito sa salamat sa Diyos. sa gawain ni Yahweh El Shaddai, Saturday Group. Kamusta po? Dito kay sa Kamusta gitna. po? Yan. Ngayon po, sis, taga saan ka? Dito? Taga Chongquan. Wait. Awit mo. Awitan mo namin. Awitan mo na. Madali. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siyang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalang na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Saglit lang kapatid. At ngayon ay ipapaliwanag po sa inyo naming mga kapatid kung ano po ang El Shaddai. Ngayon sumpungan mo. Welcome to the kingdom of Yahweh El Shaddai, sister. At aming pong ipapaliwanag sa iyo kung ano itong gawain na yung nasumpungan sa araw na ito. Ito po ay gawain ng El Shaddai. Under po tayo ng Catholic Charismatic. At andito po, may mas tayo, may rosary. At katulad din po ng tayo po ay nakapaloob po sa Roman Catholic.
At ang ibig sabihin po ng El Shaddai, ito po ay isa sa mga covenant name ng ating Panginoong Diyos. At na ang ibig sabihin ng El is God, ang Shaddai is Almighty. So ang El Shaddai is God Almighty. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung may likha ng langit at lupa. Siya rin niya ang Diyos ni Isaac, Jacob, Moises, at ating Diyos ngayon. Diyos pa rin kinabukasan at Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman. Ibig sabihin, Alpha and Omega. At ang El Shaddai ay may layunin po ito ng mga umaattend dito, may layunin po ng El Shaddai. Ang layunin po nito ay upang ipahayag, ipabatid sa buong mundo na kung sino man pong kumilala sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon siya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sister? Amen. Pwede po malaman kung ano pangalan mo at taga saan ka sa Pilipinas? LT Torres from Batangas. Wow, Batangas. At dagdag po sa iyong kalaman, ang gawain pong ito ay may araw-araw pong gawain. Ng Monday at saka Friday, doon po tayo sa Central. Which one ay nakasulat po dito sa, nakaipit dito. Dito nakapaloob yung mga schedule kung ano yung mga gawain. Oh, yes. At pag Sabado, dito po, mag-start tayo ng 11:30 hanggang 2:30. Tapos pag Sunday, doon tayo sa school ground sa taas, Sunday. Dito sa Saicong. Doon sa taas lang. At yung laman po ng itong magazine na yung hawak, ito po ay tinatawag na Liwanag Magazine. At dito po nakasulat yung mga buhay na patotoo ng lahat na nakakilala sa ating Panginoon kung paano sila binago, paano sila pinagpala, at paano umunlad ang kanilang pananampalataya at gumaling sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At itong panyo na nakaipit dito, ito po sister, ito po ay hindi ordinaryong panyo dahil dito po nakasulat yung Psalm 92 na 91 na which one dito ay yung covenant prayer po ng lahat ng prayer partners dito sa Sandaigdigan. At dinarasal po ang Salmo 91 mula alas 6 ng umaga, tanghali, at sa alas 6 din ng gabi. At kung ikaw nananampalataya sa ating Panginoon, kung ikaw may karamdaman, itali mo lang ito o kaya ihaplos mo sa bahagi ng iyong katawan na may nararamdaman ka at ito po ay gagaling. Ayon na rin sa iyong paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. At kami po, sister, ay nagagalak na ikaw ay nakasama namin at tumugon ka sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. At libu-libong anghel ngayon ang nagdiriwang sa kalangitan dahil sa pagtugon sa kanyang panawagan. Welcome, sister. Okay. Welcome po. Welcome, kapatid. Dito ka muna. Ikot po. Ngayon po ngayon ay dadako po tayo sa kung sino po ang pinagpala. Follow up. At pwede nyo pong share dito sa harapan para magalak ang ating Panginoon na siya pinupuri natin. Punta na lang po kayo dito, sis. Ikaw Sino muna. po? Dito ka lang muna, sis. Siya muna. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God is good all the time. And all the time, God is good. I-share ko lang po yung experience ko. Last December, pinauwi po ako ng amo ko para mag-holiday sa Pilipinas. Then, nagsabi din po siya kung kailangan ko ng pera. Siyempre po, kailangan ko ng pera pauwi ng Pilipinas. Nanghiram ako sa kanya ngayon ng 10K. Then may utang po ako sa kanya ng 10K. This last January 27 night, sinabi niya sa akin, Sharon, I send you in your agency because my mother-in-law is coming on March 9. Then I asked her, Amang, what do you mean? I need to find a new employer. Then sabi niya, up to the agency. Nung gabi po na yon, naghalo-halo na ang pumasok sa isip ko. It means I'm terminated.
Tinerminate ako na amo ko, hindi lang niya masabi ng diretsyo. Sa isip ko, bakit ako tinerminate ni amo? Wala naman akong ginagawang masama. Ginagawa ko yung utos niya, hindi ako nakikipag-debate sa kanya. Basta alam ko, ginawa ko yung dapat kong gawin. Naghalo-halo siya sa utak ko. Tapos sa group chat po, sa WhatsApp, may GC yung alaga ko na pag inilalabas ko yun, may mga ka-playdate siya. Nag-share ako doon na, guys, I'm terminated. Tapos sinabi nila, bakit? Ay ko, hindi ko alam. Siguro, Chinese New Year coming na, baka pinunsi ka na, kasi wala naman kaming pinag-anuhan talaga. Question mark yon. Yung pakiramdam ko nung gabi yon, nag-pray talaga ako kay El Shaddai. Sabi ko, nandito na naman yung pagsubok mo. Pero matapos ko mag-pray, yung dasalin lagi yung Salmo 91, after my praying, nagko-conversation na pala sila dun sa WhatsApp. Sabi nung isa ko ni Ate Meds, Sharon, answer prayer ka na. Ngayon, nung mabasa ko yung answer prayer, nag-scroll back ako, nabasa ko yung message ni She. Ate, gusto kang makausap nung bago kong amo, ng mga amo ko, kailan ka available? Nung gabing yun, sabi ko, ang bilis mong kumilos. Wala pang isang oras, may sagot ka na agad. Tapos papasok yung Chinese New Year, 4 days holiday. Yung utang ko, 10,000. Nakapagsulong ako noong January ng 2,000. It means 2 months, wala akong salary. Sabi ngayon, isa kong kaibigan, si Lisel, alauna, sabi niya, Sharon, financial problem ka? Sabi ko, oo. Paano to? Sabi niya, saan ka pupunta mamaya? Sabi ko, hindi ko alam. Kailangan kong magsihigpit ng sintron kasi walang budget. Sabi niya, labas ka, kita tayo mamayang 9. Sama ka sa amin. Nung first day ng Chinese New Year, sinama nila ako sa panling. Para hindi ko ano yung problema kasi nga, blessing in the sky yan. May dahilan ang God kung bakit ka inalis dyan. May bago ka ng amo, dapat magsaya ka. Sabi pa nung isa, hindi ka para sa mga Chinese, para ka sa Western. Sabi ko, thank you God. Pero syempre, iniisip ko pa din yon. Second day, isinama naman nila uli ako sa Prince Edward. Tapos third day, nag-pilgrim kami. Basta yung 4 na araw na yon, hindi ako hinayaan ni El Shaddai na magmukmok, na malungkot. Kasi sabi nga ni Father, nasa proseso tayo, magtiwala ka lang. Sabi din ni Father Jerry noon, pinaprocess ni God ang buhay mo para iayos niya. May dahilan si Lord kung bakit mo pinagdadaanan yan lahat. Tapos po kanina, ka-chat ko si Sister Serna, sabi ko hindi ako maka-attend kasi pupunta kami ng bago kong amo sa immigration. Pero kung matatapos ng maaga yung namin, susunod ako dito sa Saikong para i-share yung kabutihan ni El Shaddai sa buhay ko. Kaya, thank you God, and the process, alam ko, ginagabayan niya ako sa paglalakbay na ito, kasama ko siya. May pangalawa pa po, kahapon, mga 11:30 sinabi nung amo ko, Sharon, pack mo yung things ng baby kasi uwi sila ng China. Alauna ang flight nila. Ngayon mga 12:00 po, itong alaga ko, kalaro nung mama niya. Di ako naman, hinugasan ko yung pinagkainan ng mama niya, tapos naghain na din ako ng pagkain, kakain na ako. Naupo na ako sa lamesa, kakain. Yung palang alaga ako, nagpunta dun sa room ko, inilak ngayon si doorknob. Ngayon, tinanong ko kay Ma'am, you have a key? Kasi natakot ako dun sa alaga ko. Sabi ng ma'am ko, no, I don't have key. Tapos tinawagan niya ngayon si Sir, ang key, nandoon ngayon sa opisina ni Sir. Nag-iiyak na yung alaga ko dun sa room ko kasi hindi nga namin mabuksan. Tapos kinakausap ko yung alaga ko, sabi nung amo ko, huwag ko daw kausapin kasi malalo siyang naano. Pero hindi ko siya pinakinggan. Sabi ko lang, Henry, try to open the door, you turn. Pakinig ko yung alaga ko. Sinusubukan niyang buksan pero hindi niya mabuksan kasi ang alaga ko po, mag 2 years old lang siya sa April. Tapos sabi ko, El Shaddai, bigyan mo ako ng karunungan. Ano ang gagawin ko para mabuksan yung pintong ito? Kinuha ko po yung kutsilyo, sana sisirain ko na yung door. Sabi lang na amo ko, wag kasi aalis siya, kukunin niya yung susi doon kay Sir. Mga 30 to 45 minutes babalik siya. Pero isip ko, naiyak yung alaga ko, 30 minutes to 45 minutes na nandun sa loob. Ibinigay sa akin ni El Shaddai, kumuha ako ng plastic folder dito, yung pinaglalagyan po ng mga documents. Tapos naghanap ako ng siwang dun sa may pinto. Doon ko isinuksok yung plastic folder hanggang sa makarating dun sa tapat ng doorknob. Tapos unti-unti kong hinugot, isinut uli hanggang sa nag-click yung door. Doon ko naramdaman, El Shaddai, thank you. Tapos nakita ko yung alaga ko, nakangiti, yumakap sa akin. Sabi ko, thank you, El Shaddai. Hindi man magandang ano nila sa akin kung ano man yung hindi nila nagustuhan sa akin, pero ang nasa puso ko, yung alaga ko.
na maisave ko siya doon. Ginagawa ko yung trabaho ko ng may puso dahil alam ko si El Shaddai ang huhusga sa akin. Kaya brother and sister, pag natagpuan na natin si El Shaddai at tinutulungan niya tayo, wag natin siyang tatalikuran dahil hindi niya tayo iiwanan. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. God is Tunay. good talaga. Tama yung sabi ni sister na magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan sa lahat ng ating mga problema. Thank you. Wala na po tayong time. So sa mga next Saturday na lang po. Sorry. Next Saturday. Mag-uumpisa na po tayo sa ating gawain. Paninimula ng ating opening prayer ni Sis Agnes Divino at ng magli-lead ng ating worship ay si Sis Telma Bruno at ang maghahayag ng mabuting balita si Brother by Gonzales. Amen. Thank you po. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayong lahat ay tumayo na po at ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah. Salamat, Lord, sa napakarami mga answered prayer. Yung iba hindi man namin naihayag. Pagkus alam mo ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa aming Diyos na mabuti. Ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Ang Diyos na gumagabay sa amin. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na nag-iingat sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa muli, Panginoon, hayaan mo ang bawat buhay na naririto ay ikaw ang maitangkal at maitaas. Salamat, Panginoon, sa misa na aming pinagsalusaluhan. Nawa ang Eucharistia na aming natanggap ay magbigay sa amin ng kalakasan sa aming pisikal at sa aming kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Sa muli pa, Panginoon, samahan mo ang iyong mga manggagawa sa dakong ito. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Hallelujah. Hallelujah. Gustusin mo rin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo ang apat na sulok ng simbahang ito nang sa ganun ay walang makagambala sa aming pagpupuri at malaya ka naming madama ang iyong presensya sa araw na ito. Sa muli pa, Panginoon, itinataas namin si Brother Bay Hernani Gonzales na maghahayag ng iyong mga salita. Pangunahan mo siya at basbasan ang kanyang mga labi nang sa ganun ay malinaw niyang maihayag sa amin ang iyong mga mensahe sa amin sa araw na ito. Abutin mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakikinig online mamaya sa late upload na ito. Hallelujah. Pangunahan mo rin, Panginoon, at basbasan ang mga online connections, ang mga gamit na gagamitin sa pagpupuri namin sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ganon din ang maglilid sa praise and worship, ang mangunguna sa iyong panambahan si Sister Telma Bruno, ang mga dancers, kaming mga choir, at ang iba't ibang mga manggagawa sa iyong ministry. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoong, itinataas ang aming mga prayer request na kasulat man at hindi, at inaangkin namin na may Diyos na kayang gumawa ng lahat ng mga imposibleng bagay na kahit gaano man ito kahirap sa tingin namin, ito ay kayang-kayang mong ibigay kung ito ay ayon sa aming kalooban, sa iyong kalooban. Hallelujah. At sa mga oras na ito, inaangkin namin 100% tagumpay. In Jesus' mighty name we pray, together with the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints in heaven. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
Glory to God. Glory to Christ Jesus. Handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos? Patuloy po tayong dumulog sa presensya ng ating Diyos na buhay. Ating pong itaas sa ating mga kamay. Ipalakpak nga sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. We give you praise, Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sama-sama tayong tutulog sa ating Diyos na buhay. Imbitahan ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa lahat ng ating gagawin. Aminin sa ating mga puso, sa ating mga sarili, na wala po tayong magagawa kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu. Let's invite the mighty presence of God to dwell in our hearts, to dwell in this place, to take over everything we're going to do today. Hallelujah. Come on, church. Open your hearts to the Lord. Let's invite the mighty presence of God. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. We invite your presence to welcome here with us, settling among us, finding us your rest. Make yourself at home, do as you please. Help yourself to anything you want from me. Once again, from the bottom of our hearts. Hallelujah. We invite your presence. You're welcome here with Yes, oh God. us. Hallelujah. Settling among us, finding us your rest. Make yourself at home, do as you please. Help yourself to anything you want from me. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with Yes, oh us. Let's invite the mighty presence of God. Hallelujah. Come on, church. We invite your presence. You're welcome here with us. Settling among us, finding us your rest. Make yourself at home, do as you please. Let yourself do anything you want from me. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the world we bring to
Sabi nga sa Pilipos po, magalak kayong lagi sa ating Panginoon. Inuulit ko, tayong lahat ay magalak lagi sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo man ngayon ay sasayaw, sasamba sa ating Diyos na buhay. Dahil siya lang ang nag-iisang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Panginoon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis ako, nagagala, nasambahin ka aming Diyos. Dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Praise God! Hallelujah! Ating purihin ang ating Diyos na buhay. Sayaw! Panginoon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, nagsambahin ka aming Diyos. Sa labi na kong gawa, labis akong namamangha. Kaya sa puso ko ay magpupuri, papuri sa nag-iisang hari. Hallelujah! Napakasarap pagpuri sa ating Diyos. Amen? Amen. Kayo ba'y nagagalak sa presensya ng ating Diyos na buhay? Amen. Patuloy po tayong dudulog sa Kanyang pangalan. Napakabuti mo aming Panginoon. Bago mo po kami inibig, O Diyos. Bago
Bago po kami umibig sa iyo, O Diyos, kami po ay iyong inibig na. Sabi nga sa John 3:16, binigay ng ating Panginoon, ating Diyos Ama, ang kanyang buktong na anak, upang tayo ay maligtas, tubusin sa ating mga kasalanan. Siya ang unang umibig sa atin. Kaya naman ating pong ibigay ang pinaka-the best nating pagpupuri sa Kanya. Wala po kaming alam ibalik sa iyo, O Diyos, dahil lahat iyong iyo, Lord, dahil likha mo at gawa mo. Kaya ang aming pong magagawa, O Diyos, ay buong puso kaming sasamba, magpagamit na ayon sa iyong banal na kalooban. Oh, salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Ang tunay mong pag-ibig, Lord. Walang ibang maghari sa aming mga puso't isipan, kundi ikaw lamang na aming Ama. Hallelujah. Come on, church. Samahan niyo kaming tutulog sa ating Diyos na buhay. Gawing panalangin ito sa ating Panginoon at pakinggan niya ang ating mga hinaing. I-declare natin na siya lang, wala nang iba. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Hallelujah. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Sa puso mo Wala nang iba sa puso ko't isipan. Di ka lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ako iiwan magpakailanman. Ang buhay ay kahulugan. Sa piling mo may kapayapaan.
Thank you, Lord. It's the age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. You saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on the knees, you are the God who really sees. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. It's the age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Glorify your name. Your hallelujah. Who died again, that the time of Christ was near. To be, though your words contain the plan, they just Understand. you were so Some word was done. to the praise Of your El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. It's the way you're still the same. Power of the name, El City light up, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. It's the way you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, I come Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. hallelujah. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, sa gabay at presensya ng Banal na Espiritu,
Narito kami ngayon, nagkakatipon alinsunod sa iyong pangako sa amin na lumapit kami sa iyo. Kaming lahat napapagal na bibigatan sa aming mga pasanin at kami pagpapahingahin mo. Lord, narito po ang iyong mga anak, mga OFW, pagod na pagod sa kanilang katawang lupa sa pagtatrabaho. Ngayon, ang kapahingahan, hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritual. Pagpalain mo ang mabuting balita na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo rin yung lingkod. Ganunin po ang lahat ng mga nagmithi na makarating ngayon dito sa Saikong. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ikaw lang po ang tanging makapagbibigay ng lahat ng iyan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito, simula hanggang sa matapos ang kalooban mo maganap, hindi po ang kalooban namin, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, maniriman sa pagdating niya, nagpagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, lihan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, Espiritu sa ina, nakakayang Tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, ang lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Amen. Praise the Lord. Taas ang kamay. Iwagayway kay Yahweh El Shaddai. Sabihin natin, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Yan.
Yan ang mga resulta ng mga may UTI. Umibig tapos iniwan. Iniwan, umibig muli. Nandito ngayon kay Yahweh El Shaddai. Amen? Yan. No? So, ang topic po natin kahapon, sinimulan po natin yung love God with all your heart. Kasi araw ng mga puso. Alam mo, ang puso, mayroon dyan na matagal ng broken heart. Hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Alam niyo ba ang sabi ng awitin? The Spirit of the Lord is now upon us to heal the broken heart. Yon. Lahat yan ng mga nakaatin na ng CLSS, gumaling na mga puso na yan. Okay? At ngayon, huwag ka lang titigil sa pagmamahal. Kaya yung mga UTI, umibig tapos iniwan, tumigil na sila. Hindi, tuloy pa rin. Makakakita ka rin ng karapat-dapat sa iyo. Amen? Okay, love God with all your heart. And Deuteronomy chapter 6, 4 up to 7. Ganito ang sinabi ng Biblia. Israel, remember this. The Lord and the Lord alone is our God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Never forget this command that I am giving you today. Teach them to your children. Repeat them when you are at home and when you are away, when you are resting, and when you are working. This is the word of the Lord. Sabi sa ating sariling wika, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ito ang mga salita ng Diyos. Nang dahil sa pag-ibig, tayo ngayo'y tao. Nang dahil sa pag-ibig, tayo ay may puso. Minsan ang mata natin ay may luha, patawa-tawa. Nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Nang dahil sa pag-ibig, mundo ay may kulay. Nang dahil sa pag-ibig, pag-asa'y buhay. Pag-asa, buhay, kasama si Father Radjed yan. Kung mayroong
pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang pangit sa mundo. Yan. Yan lang tandaan ninyo. Ang taong nagmamahal, laging may kulay ang buhay. Ang taong nagmamahal, tandaan ninyo, walang pangit sa kanyang paningin. Lahat gwapo, lahat ay maganda. Ganyan ang Diyos. Pag nagmahal ang Diyos, pantay-pantay, maging sino ka man, maging ano ka pa man, basta ang importante mahalaga. Ang mahalaga, importante, mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan, magsiya po na kayo. Alam mo, nung yung awitin na yan, may tama yan sa ano eh. Sa mga bigo sa pag-ibig. Amen? Alam niyo ba kung bakit nagpakamatay si Stella Estrada noon? Ang sabi niya, goodbye mundo. Naghikog yun, nagbigti. Naglagay siya ng sulat sa kanyang cabinet, yung bold star. Sabi niya, hi, goodbye mundo. Ako yung nagpapakamatay kasi wala man lang isa na nagmamahal sa akin. Sinong naniniwala na mayroong nagmamahal sa kanya? Yung tinig na yan, hindi mo malamang kung may no? May dinadala, may pinagdadaanan. Sino naniniwala na mahal siya ng Diyos? Nakasigurado tayo, no? Kaya ikinumpos yung awitin na dahil doon sa sinabi niya, wala man lang nagmamahal sa akin kahit isa. Sumikat yung kanta ni Ogie Alcacid, nandito ako, umiibig sa'yo, huwag kang mag-alala, nandito ako. Yan. Ganun lang yan eh. No? Amen? Okay. Love God with all your heart. Alam nyo, yung bago pumasok po yung Mark chapter 12 verse 30, 31, ito ay ang pinakamahalagang utos. No? Tandaan ninyo, ang Deuteronomy ay sa Old Testament. Si Jesus, hindi po naparito si Kristo para pawalang bisa ang kautusan ni Moises. Naparito si Jesus upang tuparin yung mga kautusan na hindi natutupad ng tao. For example, ang 10 utos, ang nagbigay po yan ay Old Testament. Alam ng Diyos na ito ay hindi kayang sundin ng tao. Kaya yung 10, pagdating ni Jesus, ginawa na lang niyang 2. Ano yon? Yung Marcos 12:30-31, unang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya hindi pwedeng pabayaan niyo yung sarili ninyo. Huwag kayong magpakalusyang. Kayo yung nagtrabaho eh. Amen? Ayusin mo naman sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ayos-ayos ka dyan, ha? Mali mo yung sarili mo. Kasi utos ng Diyos, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ano naman ang ugali ng mga taong makasarili? Ang inuuna lagi yung sarili. Walang pakialam sa kapwa-tao. Di ba? Pero,
Doon sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, naroon kasi yung salitang, if you follow me, deny yourself. Naroon yung denying yourself. Pag minahal mo ang iyong kapwa, sabi ni Lord, ako naman ang Diyos ang magmamahal sa iyo. Amen? Kaya inutos ng Panginoon, pati kaaway mo, mahalin mo na rin. Sabi ni Lord, love your enemy. Yung mga hindi na nagbabayad sa iyo, may sakit sa amnesia, may utang sa iyo, hindi na nagpapakita, sabi mo, Lord, bigay ko na ito sa iyo. Huwag mo nang sabihin, sana kunin mo na, Lord. Ha? Woo! Ha? Okay. Alam mo kasi, ang Panginoon, nagbigay siya ulit ng isa pang bagong utos. Sipin mo yun, no? Sabi ng Panginoon, i-summarize ko na lang nga yung yung dalawang utos. Ha? O, tingnan niyo ha. Open your Bible. Sa aklat ni San Juan. Tingnan natin yung utos niya. Sa aklat ni San Juan, John 13. Okay, palakpakan mo niyo muna si Lord. Ito, John 13, verse 34. Tingnan nyo. Dalawang utos. Ito, sino nag-utos nito? Ang bagong utos. Si Marina. Sa John 13, verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Sipin nyo, mayroon na naman isang bagong utos. From 10 utos, ginawang 2 utos. Ngayon, mayroon ng isang bagong utos. Alam nyo ba yung bagong utos nito? Bago umakyat si Jesus sa langit. Anong sinabi ni Jesus? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang hinihingi lang ng Panginoon, mga anak, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo, magtulungan kayo. Sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kaya huwag mong awayin yung kapatid mo. Huwag mong siraan yung kapatid mo. Suportahan mo siya. Kung nanghihina yung kapatid mo, sabihin mo, sister, nandito ako. Pagsubok lang yan, tutulungan kita. Amen? Pag nangangailangan yung kapatid mo, may pera ka ba dyan? Alam mo ang totoo magkakapatid, kami mga preacher, wala kaming hiraman ng pera. Anong sabi namin? Pre, pera mo, pera ko. Pera ko, pera mo. Pre, asawa mo, asawa ko. Hindi pwede yan! Hindi, sa totoo lang kami mga preacher. Wala sa vocabulary namin yung nag-uutangan. Alam namin kasi yung pangangailangan ng aming kasamahan, mga preacher. Kaya kami, pag sinabing, may pera ka ba, pre? Meron, 1,000, tag 500 tayo. Halika, magkape muna tayo. Kaya ako mahilig ako maglista sa tubig. Huwag ka na mangutang, bigyan kita. Humingi ka kay Jeffrey. Para natin ang Panginoon. Alam mo yung lista sa tubig? Yung bang hiniram sa'yo, bayad na yun. Yan yung kaisipan ng taong nagmamahal sa Diyos, no? Yung binibigay mo for the Lord.
Kasi yung lahat ng bagay na binibigay natin for the Lord, ibinabalik ni Lord, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Amen po ba? Yun. Ha? Ang sarap kapag ganyan yung mga kapatiran, ganun eh, ang ugali. No? Hindi yung may single centavo nililista o may interest to, ha? Alam mo, nung linggo, ang topic ko about financial management. Binanatan ko yung yung 5-6. Aba, nang umpisal sa akin nung Huwebes. Pumunta doon sa St. Joseph, Brother Bay, pasensya ka na, bakit? Ako yung tinapik mo. Sabi ko, tigilan mo na yan. Bakit? Hindi ka nakakatulong. Ha? Sabi ko, tuturuan kita, huwag kang mag-5-6, 5-7 ka na lang. Alam niyo yung 5-7? Pedro 5-7. Hindi 5-6. 5-7. Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang inyong kabalisahan at siya ang kokop-kop sa inyo. May problema ka, pagkatiwala mo sa Diyos. Amen po ba? Yan. No? So, ang sabi po dito, no? Saan yung ating, dito ako nagkukuan eh. Yung relo ko. walang relo sa harapan eh. Okay. What does it means to love the Lord God with all your heart, mind, and soul? Na? Ano pa ibig sabihin nito? Ha? Mahalin mo ang Diyos ng buo. Kasi ayaw ni Lord ng manananggal. Buo ang gusto ni Lord. Ha? Ibigin mo siya ng buo, buong puso. Tulad sa puso mo, sinabi ni Lord, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Ang ibig sabihin niyan ay Diyos-Diyosan mo ang pera mo. Alam mo ganito yan eh. Noong 1994, may nakabili na, ako ang kauna-una nagkaroon ng Nissan Patrol. Ang Nissan Patrol noon ay 1.6 million. Habang ako nagpipreach, ang sasakyan ko nakaparking doon, maraming mga nakapaligid. Akalain mo, tinawag ko yung marshal, halika nga dito. Isipin mo yung pag-preach ko na interrupt. Halika nga dito, bantay mo yung sasakyan ko, bantay mo. Napahiya ako noon eh. Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal. Mas mahal mo pa yung sasakyan mo kaysa akin. Nung bandang huli, sabi ko, pag may nag-imbita sa akin, may parkingan ba doon? Kasi pag walang parkingan, hindi ako nagdadala ng sasakyan. Kasi talaga namang paglabas mo, puro guhit na yung sasakyan mo eh. No? Na mga ngayon, okay yun na. Kasi hindi nahahati ang isip mo. O di, papunta ako doon. Magkano ang tricycle? Sabi, sir, 250. O sige, hatid mo ako doon. Paghatid mo doon, o di wala akong alalahanin. Amen po ba? Pag uwi ko, hatid ako sa terminal ng bus. Isipin mo, hindi ka papagod, hindi ka nagdadrive, wala kang pabayad sa gasolina. Tapos ang sasakyan mo may kortina pa, may konduktor ka pa, mayroon ka pang driver. O sabi ni Lord, tingnan mo, hayahay buhay mo. Kaya doon ako naging practical. Amen? Nung hawak ko dati Batangas,
Pag sinuma mo, pag alis ko, 3 toll gate. From Cavite up to Batangas, sa toll gate lang, 1,000 mahigit na. Ang isang way. Pagbalik mo, 2,000 ng toll gate. Gasolina pa, pagod ko pa, bibigyan ko 2,000, lugi pa ako 1,000. Samantalang kung magbibiyahe ako, ay hindi pa mauubos yung 600. Kaya hindi nakukuha yan sa pasikat. Alam mo yung mga magagandang damit na naka-Amerikana sa Makati, walang pera yun. Amen po ba? Amen? Bakit? Doon ko nakunan sa Japan yan eh. Ano sinabi? Baisandes. Look, yung mga naka-Amerikana daw, hindi mayaman yan sa Japan. Ang pinakamayaman sa Japan ay mga gusgusin. Yung pong nagsusuot ng mga kasi sila po ay mga farmers. Pinakamayaman po sa Japan, farmers. Pagkatapos, yung mga mayayaman doon na may-ari ng mga, ang tawag doon, satso, hindi po yan nagsusuot ng mga Sabi ko, yung mga naka-Amerikana dito na hindi nagtatrabaho lang yun sa opisina. Tama sila. Amen po ba? Ngayon, natawa nga ako, sabi ko, i-apply ko nga sa Makati. Sa Makati yun. Isipin mo, ang ganda ng mga damit. Tapos nakapila doon sa mga nagtitinda sa kanto. Yung mga balot-balot. Sabi ko, walang pera pala ito. Palamakan natin ang Panginoon. Amen? Akala mo pag sinabing Makati, wow, Ortigas, wow. Ang ganda ng mga damit. Pero abangan ninyo. Pagtanghalian, nakapila yan doon sa mga nagtitinda sa doon sa basket-basket na order mo? 30 pesos, 50, 100 peso. Pero ang ganda ng damit doon. Amen? Kaya hindi mo talaga masusukat ang tao sa kanyang pananamit. Kadto ka sa amin sa Negros, pinipiko, ginapala ang kwarta. Makita mo yung mga tao doon naka-short lang, pero may pagpasok sa bangko, may dalang anong tawag nun? Yung bayong, ay, sundan mo. Sundan mo may dalang bayong. Sasabihin ng mga manager sa bangko, Ma'am, please, what do you want? Coffee? Tea? Sabi ko, kaya sa itsura ng tao, wag rin kayo mag-judge. Sabi nga, don't judge the cover of the book. Kasi hindi mo alam kung anong laman. Amen po ba? Yun. Ang Diyos din, hindi siya humusga kung anong itsura mo, kung maging sino ka man, ano man ang amoy mo. Ang Diyos, ang importante sa Diyos, minahal ka niya ng lubos. Dapat mahalin mo rin siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Amen? Amen po ba? Jeff, anong oras tayo dito, Jeff? 2:15. 2:50? 15. Yan Okay, yan na. So, loving God, sabi dito, loving God with all your heart, mind, means seeking to know Him better through the resources
He provides in your own life experiences. Yun yung pong love your mind. Mahalin mo siya ng buong isip, no? Ang tanong, may isip ka ba? Number 2, how do you love God with all your heart? Ito naman, heart, in mind, soul, in strength. Ito na ang sagot. How to love God? How yung proof mo that you love God. Number 1. Number 1, surrender to His will. Kung mahal mo ang Panginoon, isuko mo ang kalooban mo sa Kanya. Amen po ba? Number 2, na may pakita mo sa Diyos na mahal mo siya, read and meditate on His Word. Matuto kang magbasa ng Bible. Read the Bible and save a soul. Hindi yung binabasa mo kung ano-ano. Meditate the Word of God. Pag ay sabing meditate, ano bang ibig sabihin ni mo, Lord, sa ganitong salita? No? Ang meditation, kinakausap mo siya. Yung salita niya. Thy Word, no? Ang salita ng Panginoon, pag binimeditate mo, magbabago ang buhay mo. Purihin ang Panginoon. Amen. Number 3, na may pakita mo na mahal mo ang Diyos, obey His Word. Kung anong sinabi ng Panginoon, sundin mo. Pag sinabi ni Lord, magpatawad ka, no reclams. Patawarin mo na yun. Pag sinabi ni Lord, mahalin mo yung lasinggong asawa mo. Mahalin mo. Panginoon, ang asawang binigay mo sa akin, sira-sira na po. Lasinggo, babaero, lahat ng ero nandoon na. Lord, pakiayos na lang, sira na po siya. Pag talagang mahal mo yung asawa mo, babaguhin ng Diyos yan. Bandang huli, pag binago ng Diyos yan, maging preacher yan, katulad ko. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Number 4. Number 4 na may pakita natin, communicate with Him in prayer. Dapat may prayer time ka. Kung hindi nyo magawa ang prayer time dahil pagod kayo sa inyong pagkukuskus, sa iyong pagtatrabaho, after gising, pagkagising mo, doon ka mag-pray, doon mo kausapin ng Panginoon. Press na press yung utak mo. At sabihin mo, Panginoon, sa buong maghapong ito, gabayan mo ako, patnubayan mo ako, bigyan mo ako kalakasan, kalusugan, dahil ang aking kapital lang dito, Lord, ang kalusugan. Health is wealth. Ang katulong ay bawal magkasakit. Amen po ba? Number 5, serve Him wholeheartedly. Paglingkuran mo ang Panginoon ng buong puso. Kung ikaw sa altar, mag-altar ka. Kung ikaw choir, umawit ka. I don't care kung pangit ang busis mo, basta umawit ka. Kung ikaw manunugtog, tumugtog ka. Kung ikaw ay attender, umupo ka lang dyan, huwag ka lang matulog. At makinig ka. Amen po ba? O, ganun lang yan eh. Okay, number 5, 6, fear Him. Magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Amen? Fear. Fear not. Okay. Number 7, praise and honor Him. Yung ginagawa natin, sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko. Makita ka nilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Amen? Meron pa akong gustong awitin. O aking Diyos, inaasam
mukha mo'y mamasdan, pagising ko sana. Ikaw ang Diyos ay makita. Oh, patay ka na noon. Kasi pagising mo, makikita mo na siya. Sasabihin mo, buhay pa kaya ako? Buhay pa kaya ako? Kapili. Amen? Amen po ba? Sige. Tama na yan, tama na yan. Magsitayo na kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, naintindihan mo ba yon? Ayun. Love mo ba si Lord? Ano yung inawit natin kanina, Jeep? I will serve you. Hindi yung kanina, yung sinasamba kita. Kasi nagtapos tayo doon sa praise and honor Him. Taas ang kamay. Just close your eyes, then open your heart to the Lord. Sambahin mo siya, purihin mo siya. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Aura basikiralabakanda. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko. Makita ka, yan lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko. Makita ka Ilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko. Makita ka nilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, Walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Taas natin ang ating yung isang kamay nakahawak sa prayer request ninyo. Ang isang kamay nakalagay sa puso at sabihin natin, Lord, buong puso ka naming paglilingkuran. Awitin natin yung buong puso. Alam mo, ang sarap magsamba sa Panginoon.
buong puso, buong isip, buong lakas, alay sa'yo. aking isip at ang tinig, mapuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, Alay sa'yo. aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko, maglalat kalugod sa'yo. Pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Tingin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. Jesus, oh Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko, Madalat kalugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Awitin ang aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Jesus, oh Jesus, sambahin ang ngalan mo. Oh Jesus, oh Jesus, sambahin ang ngalan mo. Bless you, Jesus. Wala kaming ibang iniisip kundi purihin ka sabay ng pangalan mo, Panginoon. Salamat ng pusong ito na dating sinugatan ng pag-ibig ng mundong ito ay pinagaling mo, Panginoon. Ngayon po, ikaw na lang ang aming pakaibigin at mahalin sapagkat hindi po kami mabibigo sapat sinabi mo, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang Saturday group na mapuno itong simbahang ito sa mga kaluluwa na sumasamba at nagpupuri sa iyo, Yahweh El Shaddai. Mahalin ka namin, mahalin namin ang aming kapwa, at para maging hayahay ang buhay namin. Kung aming samot dalangin, i-bless mo po ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog sa gawain mo, ang kanilang mga tithes, ganun din po ang lahat ng kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! God bless you all. Hallelujah! Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
Manatili po tayong nakatayo at dasilin po natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking liligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupang ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito ang aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May announcement lang ko sa inyo, no? Nung ay kausap po namin ang consulate ng Philippine Embassy. Pupunta dito sila no? Kami ni Sister Tess at ni Sister, tawag nito, Cindy. At yung pong mga ngayon ay isang pakiusap lang po na kung mayroon man kayong mga gustong ikuan, unahin natin yung pamilya. Pamilya muna. Atin yun. Talagang sa El Shaddai yun. Yung pamilya muna. 145, no? Ikuha na rin ninyo yan, no? Kasi yung una nating party list, hindi po atin yun. Ginagamit lang tayo noon. Yung una. Hindi atin yun eh. Ito talaga, makakatulong ito sa prayer partner kasi sariling atin ito. Kaya ginawa po ito, pamilya muna. Kaya ang tawag doon ay Family Appointment with El Shaddai. Kung mayroong makikiusap sa inyo, sabihin nyo, pasensya na kayo. Sa pamilya muna kami. Pamilya muna. No? Yan. Yan ay pakiukuan lang sa inyo na bilang mga anak ng Diyos, atin ito. No? Pamilya muna. No? At least, pag nakauwi kayo sa Pilipinas,
makakatulong din yan. No? Kasi, isipin mo naman, lahat ng mga party list ngayon, vendor, ay mayaman naman yung nakaupo. Sus, Ginoo ko. Minsan, nakikita po natin bakit hindi nagbago ang ating bansa. Kasi, baliktad kasi yung no? Kahit ako, senior citizen, hindi senior citizen ang iboto ko. Iboto ko, pamilya muna. Ang vote sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. And God bless you. At malalaman natin yan kasi yung embassy natin, tuturuan tayo ng paano magboto ng online. Hindi na kayo pipila doon sa embassy o kung saan. Sa consulate, no? Okay, bye-bye. God bless you.